preaching tonight on the subject that says an apostolic ministry or church. Apostolic ministry or the church. I put in addition the word church dahil kung merong mang apostolic ministry na nagaganap, ang church din ay magiging apostolic. Man, the word apostolic means belonging or relating to the early followers of Christ and to their teaching. Yan po, muna pasabot maigsoon nga ang pulong apostolic nagpasabot nga kini nagagikan ngadto sa mga alagad sa Ginoo, mga magsunod sa Ginoo, sa atong Ginoong Kristo o gawas sa Ginoong Kristo uban ang mga pagtudlo sa atong Ginoong Jesus. Nagpasalamat ta ning katapusan sa mga adlaw. Bisa nagkaguliyang ang kalibutan. Daghan nagkalaing-laing mga pagtudlo apan dalaygon ang Ginoo nga ang United Pentecostal Church nagpabilin nga lig-on sa maong doktrina. Men, magpabilin nga masaligon diha sa pulong sa Dios. Apostolic doctrine is the word preached and taught by the apostles. Mao nang gitaw maigsoon apostolic ministry nga ang tanang pagtudlo sa pulong pagwali nagagikan sa mga pagwali sa atong mga apostoles kaniadto. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Wa ta mo simang, wa ta mo bulag, nagpabilin ta maigsoon nining maong pagwali kay atong nasayran nga walay laing gipinlan sa Ginoo. O kinaniabot kanato nga wala usad nga to gitagaan og panahon og lugar nga ang kaaway mahimo sa pagbuhat og mga bakak nga pagwali. Wala ta mo kunhod inay misamutag nga pagkadaghan tungod sa maong pagwali mga igsoon. And I believe daghan pang pagaluwason sa atong Ginoong Hesukristo. Apostolic lifestyle is inward and outward holiness that results separation from the world. Please allow me to preach and to say it tonight. Ang pagkabalaan dili ni mahunong mga igsoon. Dalaygon ang Dios, hallelujah, magpabiling balaan ang makatawhan sa Ginoo. Ng atong mga pagkababaihan, the ladies, the sisters, magpabilin nga taas ang buhok o wala ni siya maagii o kunting mga igsoon. Ang bisni nagpabilin mga igsoon nga wala magsulod og mga pantalon, wala magbutang og mga make-up o sa mga butanga. Ang mga lalaki na ningkamot nga mapakalayo sa kasalanan tungod kay atong Dios balaan o balaan sa ngatanan. That is apostolic lifestyle. Next is apostolic power, is ministry that produces signs, wonders, and miracles. I am going to deliver tonight that the church, hallelujah, must live in the power of the demonstration of the Spirit of God. We want to see signs and wonders following in the ministry that the Lord entrusted to us. Makita nato ang mga milagro, makita nato maigsoon ang mga ilhanan pinaagi sa pagwali sa pulong sa Dios. And everybody say amen. Then the next is apostolic dimension, is walking with God, being godly by the Spirit, faith for the supernatural, and exercising faith in God. Supernatural. Sa mga conference sa Amerika, daghan imong makita maigsoon. Salamat sa milabay nato mga general conference
Nakita nato maigsoon na naka-lead wall, dunay timer, unya murag nakuha nato ang pattern sa atong GEL conference. Dito maigsoon sa Amerika, daghantang makita usab nga mabago ang atong conference. Sa ilang gibuhat dito maigsoon pagsugod sa mao nga conference. Ingon Sir Baklam, dito ta sa likod nagpaabot sa foreign missions, dunay prayers maigsoon, headed by the prayer network. Amen. 30 minutes of prayers. Dunay mo barog din ni mag-pray about certain subjects, certain topics within 30 minutes. Ang tanan nagaampo, nagdaig ngadto sa Ginoo. Human sa pag-ampo, maigsoon musugod dayon ang conference. And I believe that is powerful. Kaya ang iglesia sa Dios nagpabilin diha sa gahom sa mga pag-ampo. Wala pa'y substitute sa power sa prayer, maigsoon, and everybody say amen. Dagan sila mga programa nga itong makita, pwedeng usbonsab ang dagan sa atong conference. Doon ay mga live interviews, doon ay makita maigsoon sa screen nga nagkalaing mga promotions samtang nagpadayon ang panagtigom. But I observe bisan unsang nang hitabo sa maong conference, nagpabilin gyapon ang identity na we are apostolics. Hallelujah. Wala mausab ang dagan bisan usa ka nindot sa programa, usa ka nindot sa mga technology nga gigamit, pero ang presensya sa Ginoo maigsoon magpabilin ako kanon kay kanang mga butanga gihalad alang ra gyud sa atong Ginoo. Hallelujah. Apostolic ministry. Mao nay giwali maigsoon sa atong General Superintendent sa ika-third night, mga igsoon. Powerful, simple. Ingon siya, I will not preach about deep theological information. I will just preach a simple message about apostolic ministry. Kunya samta akong gitanaw maigsoon, gipaminaw, I try to develop more and more, amen, to learn more about apostolic ministry. United Pentecostal Church of the Philippines. We don't carry the message of the United Pentecostal Church. We are carrying the message of the apostles. Hallelujah. Sukat pa kaniadto nga nabautismuhan ta sa ngalan sa Ginoo, hangtod karon wa pa mausab ang mensahe. Hallelujah. Mao sa gihapon. In the name of Jesus, to put it simple, to be apostolic means to walk in the ways and teaching of Jesus the way the apostles did. I am here to encourage everyone. Wala na ilaing minsay, mga pastors. It's all right to read books, but please never to attempt the doctrine that was taught by the Lord Jesus Christ to the apostles. We will continue through the teaching and the preaching of the apostles. Atong tan-awon dagang nanggulang mga relihiyon o mga grupo. Apan salamat sa Dios. Out of 280, 290 nations, naabot na sa United Pentecostal Church, pila na lang ka mga nasod, 2 o 5 ka nasod na lang ang wala pa masudli. Wa pa madeklara, mga igsuon. Pero ingon ang atong superintendent, atong global missions director, mawala pa na sa maingon, mai-consider officially, doon na natay bulaton, pero doon na mga underground movement sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Mauni butang atong nakita karon nga ang pagwali sa pulong sa Dios dunay gahom, mga igsoon, mga kalag na nga luwas pinagi niini. We want apostolic ministry. They were apostolic in doctrine and preach one message, the oneness of God.
One God in the name of Jesus. Preach about faith, repentance, baptism in water in Jesus' name. Filled with the Holy Ghost, living a holy life, righteousness and faithfulness, and we will continue until the rapture. Clap your hands, all ye people. Come on, let's believe in apostolic ministry. Doon lang mo balik ang Ginoo. Wa na'y panahon pa nga usbon pa nato ang atong pagwali. Ang pagkabalaan magpadayon sa kanunay. Ladies and gentlemen, our brothers and sisters, please keep this. Our preaching must be apostolic. Our worship must be apostolic. Our praise must be apostolic. Our songs must be apostolic. Our music must be apostolic. Our givings must be apostolic. Our reportings, our holiness, our righteousness, our message, our teaching must be apostolic. Come on, hallelujah. Apostle Paul said, we cannot preach another gospel. There is only one gospel. Namatay ang mga apostoles, gihalad ang kilang kinabuyog dugo para lang niyaning nga mensahe. Ug atong gi-encourage ang atong mga singers and musicians nga atong mga kanta wala magpasabot nga kana Christian song, apostolic song na siya. Please don't compromise the church because of listening sa mga awit mga igsoon nga walay tihog mga igsoon kundi kasaba lang apan samtang magdaig ta sa maong awit sa ngalan sa Ginoo. Come on, hallelujah. Our music must lead us to worship our God. If we want apostolic, let's do it in an apostolic way. Oh, in the name of the Lord. We need to be careful in our preaching. In these last days, we need to continue to preach with authority. Apostolic authority without fear and favor. United Pentecostal Church pastors, preachers, evangelists, prophets, and teachers, we need to preach miracles. Come on. We preach about giving. We preach about money, offering, and sometimes prosperity. But I think we miss to preach about miracles. Shout miracles. That's the life of the apostles. And we don't want and we don't need to lose that kind of message. Preach miracles. Believe in miracles. Teach miracles. Pray for miracles. Fast for miracles. What we cannot do, God can do it for the church. Come on, if you believe in the power of miracles, clap your hands to the Lord and shout with a voice of thanksgiving. Come on, apostolics!
Come on! Hallelujah! The world could be shaken pag makita nila maigsoon nga dunay mga milagro sa atong mga ministry nga gihatag sa Ginoo. Mao nga dunay usa ka pastor dili ato maigsoon pero one is siya. Taga Pangasinan. Ingon siya maigsoon mag-crusade siya. Murag naabot ang usa ka pagpataas sa atong ministry. Ingon sa maigsoon, burn me alive if I cannot do miracles. No? Parang it's claiming to be one. But dili kita mo ay mubuhat og milagro. Instrumento lang ta sa Ginoo. Kung ang microphone makaproduce og maayong tingog na amplify, ang mga speakers naghatag og dako nga tingog para madunggan nining tibuok auditorium, nituuta ni ana kay duna siya'y puwersa. But above all, dunay Dios nga nagsaad kanato. Amen. And these signs and wonders shall follow to them that believe. It's time for the United Pentecostal Church to believe in the power of miracles. Hallelujah. In these last days, ang 300,000 souls dili na malisod mga igsoon kung ang Dios may mag-uban sa atong mga pagwali. Come on, did you hear me? Kung ang Diyos mag-auban sa maong pagwali, may mga milagro maigsoon, gamay ra kaayo ang 3,000 ka mga kalag. Just in one day, in the day of Pentecost, one preacher, one message, Apostle Peter stood up and preached Acts 2:38. 3,000 souls were baptized. Man. And we read the verse. We read the verse. Amen. Sa verse 43, Acts chapter 2, and fear came upon every soul. Why? Because of many wonders and signs were done by the apostles. In verse 47 says, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. I believe it's time to rise up. It's time to believe. Samtang nagawali silang maigsoon, gibati sa mga tao ang kalisang ug kahadlok kabalaka. Unya ang mga apostolis nagbuhat og dagkong mga milagro og mga ilhanan. Unya nagdaig sila ngadto sa Ginoo. Unya ang mga tao og ang mga apostolis nakakita og pabor gikan sa mga tao ug ang Dios nagadugang sa matag adlaw sa mga kalag nga pagaluwason. That is apostolic ministry. It's time for the United Pentecostal Church, amen, to hang on, to embrace on the apostolic doctrine. I believe revival is good, but revival with no conversion, no baptism, that is not revival. That is just a Pentecostal calisthenics, jumping, running, and shouting. But if we will see people baptized in Jesus' name, filled with the Holy Ghost, see people coming to the altar and got healed, seeing wonders and miracles, I believe that's a true revival. Come on, I need revivalists. We need revivalists in these last days. It's not about who is preaching. It's not about whose name on the tarpaulin or the signboard, but it must be the name of Jesus. Preach miracles,
believe in miracles, teach miracles, pray for miracles, fast for miracles. Acts chapter 2 verse 43. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miracles or miraculous signs and wonders. That is on the New Living Translations. The word awe, A-W-E, means in the Greek word phobos, literally translated fear. This awe was partly caused by the miraculous signs and wonders performed by the apostles. The word wonders means tirata in the Greek, were fabulous miracles that evoked awe in those who saw them. I believe, amen, salamat sa Ginoo una sa tanan. Salamat sa inyong pagpili, maigsoon. Gibutang ko ninyo ingon nga General Superintendent sa Pilipinas. I don't pray, I don't ask, I do not plan to be the superintendent. I just love the work of God. Amen. Serving as superintendent, good in the office, amen, traveling, preaching. But I'm telling you, my heart is still a pastor. I love to see people coming to church. I love to pray people, hallelujah. I love to preach, crusade in the church, salvation, to lay hands, mga igsoon. Kay maunay number 1 nga gitawag ta sa Ginoo. Wa ta gitawag para mangitag position. Wa ta mo tawag para mag-ilog-ilog unsay position. Wa ta magtawag maigsoon para mamuliti ka lang sa buluhaton sa Ginoo. Gitawag ta para magwali sa pulong sa Dios. Come on, hallelujah. Di lang sa pagwali. Gusto tayo makita nato ang gisad sa Ginoo. And I'm happy to report to you ang NCR District. Gitagaan mi og goal sa 300,000, NCR 35,000. Unya ilang gidivide sa simbahan. Pro-rated ang simbahan nga gitagaan og goal. Ang goal nga ihatag sa imo kung pilang imong membro sa simbahan, i-times 2 na siya. So to make the story short, gitagaan may 1,300. Kung salamat sa Dios, niadtong milabay nga Domingo, nakuha na mo maikson ang 1,301. For the glory of God. Walay imposible sa ngalan sa Ginoo. Ang nakanindot mga igsoon, basta madunggan sa mga tao sa bisita, nga diya nga simbahan giampuan mi na ayo mi. Mao na to'y mamalita, dito mo adto ng simbahana, tinuod ang Dios nga ilang ginawali. Naayo ang akong balatian. Ingon ang Acts 2:43-47, og nakakuha silang pabor gikan sa mga tao. Dili na kitay mo advertise nga atong Dios nga mahanan. Sila nga nakasinati sa pagkamaayo sa Dios. Maunay mo balita, maigsoon. Wala naiwali atong Domingo sa hapon. Nagdaig sa Ginoo maigsoon, naghilak, nagampo ang mga bisita, may apil sa pagtiyabaw, may apil sa pagbakho. Unya nagpabautismo ang unom na kompleto na sobrang usa, 1,301 for the glory of God. I am here to tell you all things are possible if you believe in the power of God. Walay imposible sa Dios. And I told my pastor, we will set our goal nga dapat di pa ni matapos nga tuig 1,500 ang atong maabot in this 1 year.
excited ang mga members. Mupakpak sa kamot. 1,500 in the name of Jesus. We will claim it. Sa wa maanad o goal setting, I started ministry, mga igsoon. Let's set a goal. Lisod man ang sige kalag dribble sa bola, wala kay goal. Kung saan mo pagkakuha og points, kung saan mo pagka-score. Di man pwede nga mag-dribble lang ta. Dagang kay tag mga style sa pag-dribble, pag-wiring, wa man tayo score diha. Kung di mo pwede mag-pastor nga doon ay mabaptize o wala, okay lang. That is not apostolic. That is your church. But the apostolic church of the Lord Jesus Christ, di na mo sugot nga walay mabautismuhan matag Domingo. Di na mo sugot nga walay mapuspos sa balaan nga espiritu. Di na mo sugot nga walay milagro maigsoon. Maunay apostolic church. Clap your hands to Jesus. Apostolic ministry. Remember, nga kining mensahe ang atong nadawat gikan sa mga apostolis. Unya atong panangkamutan nga masundan nato ang pagwali sa mga apostolis. Hapit na mo balik ang Ginoo. Actually, I am still hungry. I'm still desiring. I'm still praying for more. I am not satisfied of what I am seeing right now in the church. I want more of God's presence. God said, I will go to my Father. And then He said, ye shall do greater things. Makabuhat pa mo mas labaw pa kaysa akong nabuhat. I think we need to be motivated. We need to be told and we need to be preached of a preacher, a pastor, a leader in the church, that this church must believe in miracles. This church must believe in signs and wonders. This church, hallelujah, must be an apostolic church. And that's the Bible. Kung tinuod ka nga revivalist, we want to see souls every day. Man, kung i-divide nimo ang 1,301 into 365 days, siguro mag-average og mga 1 or 2 kamakalag kada adlaw nga mabautismuhan or 3 souls every day. Doon nag-promote ang North American Ministry dito sa UPCI. Sa ilang evaluation, may iksoon parang 1 church every 36 hours. 36. May isa kasimbahan nga mapabarog. Wow, that's a good challenge for the Philippines. Kung pwede nga doon ay mabarog nga simbahan sa matag adlaw. Sa ngalan sa Ginoo. Way imposible. Kitang tanan nagtuo man gyud nga niata sa katapusang mga adlaw. Unsa may imong pangandoy nini katapusan sa mga adlaw? Una, ingon ang Dios, akong ibubo ang akong espiritu sa tanang mga unod. All flesh. What's your dream? What's your plans? What are your plans in these last days? Greater things. The former rain and the latter rain and the moderate rain. Katong former rain and the moderate rain. Kaya yung siya in the latter rain, mas dakong ulan ang mahitabo. Kaya katong former o ang moderate, mag-uban tong duha. Ibubo sa katapusang mga adlaw. And we don't want just an observer. No. We don't want to be just an spectator. We want to be a part. We want to be involved in this apostolic ministry. Keep believing and preaching for miracles. Media
campaign is not enough. It's good na dibila pa nga itong media maigsoon. But media campaign is not enough. Seminars are not enough. Training are not enough. Educations are not enough.